Hello, at ito na nga, magluluto tayo ngayon ng banana cheesecake. Mayroon ako ditong tatlong saba, overripe na saba, 2 itlog, isang basong gatas, at isang Milo. Ito ay aking ilalagay sa blender para mas gusto ko ang smoothies niya pag ito ang aking gagamitin. So pagkatapos nito ay maghanda na rin ako ng aking mixing bowl dito pagkatapos ng aking pag-blend ng mga ingredients dito. O, tingnan nyo nga at very smoothie. Ito ang aking gustong gusto talaga. I-whisk-whisk. Pagkatapos ilagay ko ng aking baking powder, baking soda, at ang tinansyang asukal. Nasa inyo yan, option. Kung gusto niyo ng napakatamis at matamis or less matamis. So, ni-whisk-whisk ulit. At kukunin ko na nga pala itong all-purpose flour para pagpatuloy ko ang pag-whisk-whisk. At nang mai halo-halo lahat. At dito na nga ay makikita ninyo kung paano ang kanyang pagka-slurry. Pag okay na kayo na makita ninyo na ito ay okay na sa kombinasyon nila ay mixture na, ayan, ilalagay na naman ang vegetable oil. I-mix ito ng mabuti hanggang ito ay makita nyo ng blend na talaga sila. So ayan na nga, nakikita kong ready na. Hinanda ko na rin ang baking pan sa pamagitan ng aking spatula. Ayan na, pag natapos na ito, ilalagay ko na sa ibabaw ang cheese na aking ginawang strip-strip. Actually, hindi maganda dahil wala akong magandang kutsilyo kanina. So, okay na lang yan. Ayan, no. Pagkatapos nito ay nahihanda ko na rin pala yung aking gagawing steamer. Para pagkatapos nito ay ilagay ko na siya. So, ito na nga, ilalagay ko na siya sa pag-steaman. At ito ay aking tatakpan at maghihintay tayo hanggang 45 minutes bago natin buksan. So, ito na nga at luto na pagkatapos ng 45 minutes, testing sa toothpick. Tignan ninyo yung toothpick, pag angat ninyo hindi nabasa, meaning na ito ay luto niya. Tignan ninyo at ang ganda ng kanyang pagkakaalsa at very smooth talaga. Very smooth at smoothie. So, thank you for watching.